kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre lahat ng mga kababayan natin sa loob at labas ng ating bansa. Kamusta na po kayo? Ito po si Juvie de Guzman. Of course, dito pa rin sa programang Juvie de Guzman Presents Let's Talk on the Air. At napakaswerte po natin ngayon dahil hindi ho natin inaasahan na meron ho tayong magiging bisita ho sa pangalawang pagkakataon. Medyo matagal na ho kami din nagkikita ho na aking kaibigan mula po sa Roma, Italy, no? At naku, talagang excited po akong mabalitaan naman at malaman kung ano na ang nangyari sa sa buhay-buhay sa Italy. Alam niyo mga kaibigan, isang malaking pagpapala po ang makasama po natin ngayong araw. Walang iba kundi si Mr. Carlitos Seniculas. Magandang araw po, sir. Magandang araw din po sa inyo, ma'am. Ayan. Siguro hawakan mo na lang, sir, kasi medyo mahina. Ayan. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At lalong-lalo na rin sa pinanggalingan kong bansa, sa Italy. Mga kaibigan ko dyan, mga kababayan ko. Magandang umaga man sa inyo lahat dyan. Yes, welcome home. Talagang there's no place like home, Pilipinas pa rin. At I understand, sir, kailan ho pala kayo dumating ng Pilipinas? Noong isang araw po. Aha, nung isang araw lang. Noong isang araw. So, ibig sabihin nakakatatlong araw ka na ngayon. Tama? Halos gano'n na rin, no? Halos ganun na rin. At syempre, unang-una mong ginawa nung dumating ng Pilipinas, ano nga pala? Yun ang masaklap kasi. Sa halip na uwi ako sa Cebu, dito muna ako sa Maynila dahil may linalakad ako dito na yung hindi maganda para sa amin doon sa Italy. Ayun. Ay, oo nga, no? At nabanggit mo nga pala sa akin, mukhang meron kang importanteng ginawa, no? Para lang mabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan. Parang problema yata yan sa Italy. Siguro mas maganda, Sir Carlito, pwede mo bang ikwento? At bakit masigasig ka sa pagtulong sa mga kababayan mo sa Italy? Sa totoo lang, iniwanan ko ngayong trabaho ko doon sa Italy dahil dito sa problemang ito. Dahil hindi naman nakasalalay kasi ito sa lahat ng mga OFW doon sa Italy. Dahil dignidad at saka kultura ng Pilipino ang tinatanggal sa amin ng ambasador noon, yung dating ambasador Manalo. Ayun. Okay, para sa kaalaman ng ating mga viewers, no, sa labas-labas ng ating bansa, syempre po gusto nating ipakilala itong ating katabi na si Mr. Carlitos Seniculas. Siya po ay Vice President ng Task Force OFW ng Rome Chapter. Ayan. Mabuti naman, sir, marunong pa kayo magtagalog. Baluktot nga lang. Kaya pagtiisan niyo po ang Tagalog Tagalog ko. Excited kasi ako. Pasensya na po kayo. Alam mo, parang feeling ko hindi ka na rin Pinoy dahil una-una mas mahaba yung buhay mo dun sa sa Italy. So, magsalita ka nga ng pagbati sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa Rome, Italy. O ngayon, sa Rome, Italy ngayon, ano pa ng hating gabi pa. Kaya ang sabi doon, Buonasera. Buonasera. Buonasera tutti. Kung dadating mang kinamagahan, buongiorno tutti. Buonasera tutti. Bonjour tutti. Bukas yun. Kung sa Arabo pa, Kung sa Arabo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sa Balkir, sa Bailnor. Ayan. Ayun. Okay. So, eto fresh na fresh from Rome, Italy, ang ating kapatid dito, si Carlitos Seniculas. Kung natatandaan nyo po, no, matagal ko na po siyang naging bisita. The very first time na nag-meet tayo, that was last year, no? December 11, 2011 po. Ayun, Yun pa rin ang December. problema hanggang ngayon. Nakabitin pa itong problema nito. Ayun. Kaya nagpunta ako dito para maghanap ako ng paraan kung paano talaga malutas itong problema na ito. Okay. Dahil, Ayan. Bago sumakit ang ating mga ulo, isa munang kanta ang ipaparinig natin sa ating sa ating kaagapay mula sa UK, London. Ito kasi, Sir Carlito, kaibigan natin to. At gusto ko lang pong makilala rin ng ating mga friends, lalong-lalo na yung mga regular viewers ko sa Middle East. Ayan, kila Aris Villeza Navarro, kila Jojo, hi! And of course, yan kila AJ Bilosa and yung mga friends natin dyan, si Prince Ali at lahat ng mga friends ko sa Yokohama, Japan. Para sa inyo lahat, here's a song by Sir Eduardo Tinoso of UK, London.
I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. Okay, maraming salamat po. Ayan, ang ating kaibigan mula sa UK, London, Sir Eduardo Tinoso. Alam niyo, very much proud ako sa mga Pinoy. Lalong-lalo na kapag kayo po ay merong magagandang ehemplo na ginagawa dyan sa abroad. Kaya mabuhay kayo. I love it. Ayan. Okay, bago natin ipagpatuloy, no, habang inihahanda pa ang isang isasalang ni JR, of course, ng ating pamunuan ng kakampi. Dito ho mga kaibigan, ito po ang studio ng Kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino Inc. Ayan, kakampi. Pag sinabing kakampi, double M. Wala ho kaming kinalaman dun sa party list. Ayan, baka magulat kayo kasi kakampi po kami. Iba ho tong grupo na to. And this is NGO. Okay, JR, meron ka pang isasalang? Okay, sige. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you.
me always as you loved me from the start, with every beat of your heart. Okay, maraming salamat po at babalik po tayo dito sa ating napakabait at napakagwapong kaibigan natin mula sa Rome, Italy. Ayan, sana po medyo matagal yung bakasyon niya. Last time, isang araw ko lang siya nakita, niliyasan na ako eh. Okay, Mr. Carlito San Nicolas. Mukhang meron po siyang mga nilalakad dito sa pamamagitan ng kanyang grupo sa Rome, Italy. Yan po ang grupo ng Task Force OFW at siya po ang Vice President. Ano po ba yung mga ginagawa ninyo ngayon? Mukhang matindi yung inyong ipinaglalaban bilang isang Pilipino. Bago ko sagutin yun, ma'am, yung mga katanungan mo, sasabihin ko lang sa'yo parang sala at yung sinasabi mong gwapo. Kasi kung gwapo, hindi ko nakarating ng Italy. Mag-artista na ako dito. Dahil kung sa pag-artista ko, gusto ko na rin pumasok sa politiko. Alam mo, yan ang mahirap sa ating mga Pilipino eh. Kapag sinasabihan mo ng gwapo, ayaw umamin, no? Kasi hindi naman, alam mo sa totoo lang, dito kasi sa ating bansa lang, medyo napaka-humble ng ating mga kababayan. Walang ginawa ang Panginoon na pangit. Lagi mong tatandaan yan. Tama yun. Tama Kaya, yun, ma'am. kaya ako, bihira din ako nagsasalita ng pangit, puro maganda. Okay yun. Tama yun. At marami pong salamat po sa O, di ba? Marami Ayan. pong salamat. Ngayon ko lang nalaman na gwapo pala ako. Syempre. Pwede na siguro ako magpolitiko. Okay. Okay, Sir Carlito, medyo, alam mo, sana, no, ito, sa pagsisikap mo, ay matanggap na natin yung kasagutan, no, dun sa mga problemang ipinaglalaban mo. Ano nga yun? Tamang-tama yung pagpunta ko pala dito dahil kakampi. Kasi naghanap talaga kami ng kakampi ngayon sa problema namin. Mhm. 2 taon na tong problema namin itong sa mga OFW doon sa Italy. Kasi si Ambassador Manalo 2010 nag-propose siya ng tanggalin yung middle name na hindi pinaalam sa amin. Ngayon, nagkaroon ng batas dahil may kumakampi din ng mga Pilipino. Alam mo naman, tamang-tama pala yung sinasabi nila na ang kumakain ng sariling bakal, yung sarili niyang yung kalawang. Mhm. Ganon din ang Pilipino doon. May mga Pilipino talagang kung saan yung halimbawa nagkakaisa sila sa hindi maganda. Ibig sabihin. Ngayon, ang ko lang na masasabi ko na lang, lalong-lalo na kung sino yung nakikinig na nasa embassy ngayon o lalong-lalo na nasa DP, bago sana kayo mag-deploy ng isang ambasador, mayroon may yun, ang tawag nila, yung seminar ata yun. Ang seminar nila na kinakailangan yung ambasador na makatulong sa mga Pilipino doon. Una sa lahat, matulungan nila yung Pilipino doon na nakaabot ng 40 years na nagpipensyon na hindi nila madala yung pensyon nila sa Pilipinas. Mhm. Hanggang doon lang sa Italy. Kaya nakakawa eh. Kasi kung uwi sila dito sa Pilipinas, kinakailangan before 6 months, babalik sila doon para makuha nila yung pensyon nila. Kasi kung after 6 months, hindi na sila makabalik, automatically, tanggal na yung pensyon nila, di ba? Yun sanang hinihingi ko doon sa ambasador noon. Pangalawa, yung 30 to 40 years na sila doon, biglang namatay, walang nakuha sa AIMS. Kung tawagin ang AIMS dito sa atin, is yung pundo sa, yung pension Walang nila. nakuha sa AIMS? Walang nakuha. Lalong-lalo na walang mga kamag-anak. Excuse me. Walang nakuha. Yun dapat sanang tulungan ng ating Philippine Embassy doon sa Italy. Kasi yun lang kahuli-huli ang pera doon sa namatay na maitulong doon sa mga pamilya. Kaya yun ang linalakad namin ngayon. Kaso lang, sa halip na yun ang gagawin nila, iba ang nila, yung pagkikitaan nila ng madaling pera ata to, yung pagtanggal ng middle name. Dahil sa akin lang, ako'y na dito, dahil nung paglagay lang ng middle name, 7 certificate na binabayaran kong, bawat isang certificate binabayaran ko ng 32 and 50 cents. Ngayon, nakita siguro nilang malaking kikitain dahil ilan kaming mga Pilipino sa Italy, halos 200,000 kami doon. Hindi lang yon ang pinagkikitaan nila, kundi yung
itong Philippine passport natin doon, ang renewal ng Philippine passport, $60, ginagawa nilang €60. Maliban pa doon, €60 nakalagay doon, pero 60 lang nakalagay doon, pero walang nakalagay na euro. Kung anong currency. Oo, walang currency. Ang ano nila, understood na raw yun na euro dahil doon sa host ng doon sila sa Italy. Sabi ko, hindi naman tama yan. Kasi kung bumili lang kayo ng kafe o kaya brios sa isang bar, €1 nga lang, nakalagay pa doong euro. Ano pa kaya yung 60? Ano ba yon ang binayad namin? Kaya dapat sana... Pero pag nagbabayad kayo, may resibo naman kayo. May resibo. Na euro ang tinanggap nila. Hindi. Tinanggap nila ang euro, pero walang sign doon na euro ang 60 lang nakalagay doon. May technical, ano? Oo, yun ang Technical problem. yun lang ko. Pero ang pinakaugat talaga ditong pinuntahan ko dito, yung middle name na talaga na dapat sana lalong-lalo na sa mga Senado natin at saka sa Kongreso na matulungan kami doong maibalik yung middle name. Para naman ay hindi naman mahirapan ang dahil naghirap na nga kami doon sa trabaho dahil nagmi-minus na yung mga employer namin. Oo. Sa akin walang problema dahil sarili kong yung trabaho. Pero Sir Carlito, ibig mo sabihin sa 2 years na problema ninyo ang usapin na yan, wala pa bang nangyari? Wala pa bang... Kasi I understand, lumuwas din yata dito sa Pilipinas si Brother Felix Mendoza, no? Kung saan siya ang presidente ng Task Force OFW dyan sa Rome, Italy. Tama yon. Okay. Sa 2 years na yun, hanggang ngayon wala pa kaming Wala pa rin kakampi nangyayari. wala pa rin nangyari dito sa pero hindi kami titigil hanggat hindi namin makuha ang dahil kultura at saka dignidad yung kinuha sa amin. Karapatan namin yon dahil sarili namin dokumentasyon. At para sa akin, hindi pwede ang isang tao, 2 documents ang dala. Sabi ko sa kanila, sa dalawang ambasador na si Ambassador Manalo at saka ito ngayon si Reyes na sobra pa doon kay ni Ambassador Manalo na yun ay sarili naming yun, kapakanan namin, karapatan namin yun na manatili sa amin dahil mahirap kasi ang pinanganak ngayon sa taong ito, wala nang middle name yung bata. Pagkatapos, ang mga Doon magulang... sa Italy. Doon sa Italy. Pero Pilipino pa rin. Pilipino pa rin. Ba't nga nagkaganon? Yun ang mahirap kasi. Kaya sinabi ko sa kanila, kung gusto nyo, tanggalin nyo yung middle name namin sa mga documents namin dito sa Italy, tanggalin nyo na rin yung passport namin para maisa na. Para walang diba? conflict. Complicated kasi. May middle name ka sa passport mo, pagkatapos sa mga documents mo sa Italia, kung saan ka nagtatrabaho, tinanggal nila. Hindi naman ang may kagustuhan doon ang Italia, kundi mismo ang Philippine Embassy sa pangunguna ni Ambassador Manalo ang nagtanggal noon. Pero ang pagkakaintindi ko, si Ambassador Manalo ay retired na. Hindi, ano nangyari? Nagre-resign na po siya. Nag-resign siya, hindi siya Nag-resign daw. nag-retire. Yan ang sabi nila, resign o retired, hindi ko alam. Pero Okay. nakabilbil pa rin yung ginagawa niya doon kalukuhan. Sabihin lang natin kalukuhan dahil daming nadamay doon. Lahat ng mga OFW doon sa Italy na dito, na nagiging problema to sa amin. Okay. So, bago natin ipagpatuloy yung ilang pang mga detalye, isang munang awitin ang hadog natin para sa ating kababayan. Diyan naman po sa Middle East, mula sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Let's all welcome Mr. Aris Villeza Navarro. Take it away. While she lay sleeping, I stay all late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long, and it's giving a find to make it home all alone. While she lay sleeping,
I tried to get up to rest without the light. And quietly she says, how was your night? And I count to her saying it was alright. And I hold her tight. And she believes in me. I never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with a little song. I was wrong, but she has faith in me, and so I go trying faithfully, and hold on, baby, on some special night. If my song is right, I will find the way, find the way. Why should it wait? Stumble to the kitchen one night, then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret rain. And there's no end. Why should it crying? I follow with a melody of tears. Then I turn between the things that I should know. Then she says to wake up her when I finally through. God, her love is true. And she believes in me. I never know just what she sees in me. I told her someday if she was mine, I could change the world with a little song. What was wrong, but she has faith in me, and so I go trying faithfully, and hold it maybe on some special night. If my song is right, I'll find my way. Wishly. Why she wait? Oh, Okay, maraming salamat. Yan, mula ho yan sa tinig ni Aris Bilyeza Navarro ng Alcobar, Saudi Arabia. Okay, at mamaya po pakinggan ho natin ang tinig ng apo ni Carlitos San Nicolas. Pero bagong lahat kasi ho pinapakalma ko lang yung kanyang hypertension kasi una-una, talaga ho naman kahit na ho sinong tao, no, tayong mga Pilipino ho talaga, mapagmahal naman ho talaga tayo sa ating mga ina. Kaya nakakatuwa na malaman ko ho na hindi lang ho pala babae ang nagmamahal sa magulang, kundi pati rin mga lalaki. Dahil hanggat maaari, ayaw na ayaw nilang mawala ang apelyido ng kanilang mahal na ina. Tama? Tama yun, ma'am. Kasi sa totoo lang, kung para sa akin, mas maganda pa yung apelyido ng inang dadalhin. Alam niyo ba kung bakit? Mhm. Biro mo naman na nakita ko sa magulang ko, sa misis ko, na siyam na buwan sa sinapupunan yung bata Oh. bago idual, no? Mm. Ibig sabihin, sobrang sakripisyo niya kaysa sobra lalaki, na di ba? yun. Yes. Kasi ang lalaki, galing sa trabaho, uwi sa bahay, kakain, tulog, di ba? Okay. Pero yung ina, hindi mo talaga maano na, saka mo ma-feel kung paano mo mahal na yung ina, kung makita mo ang sakripisyo nila, kung mayroon ka bilang ama, bilang ina, makikita mo rin dahil, biro mo, siyam na buwan sa sinapupunan. Mm. Pagkatapos
palakihin mo magsimula ng year 0 hanggang Hanggang sa tumanda na siya. 20, Oo. hanggang 20. Pagkatapos sagot-sagutin ka pa, di ba? Tapos pag No. naisipang mag-asawa na, Oo. iwan ka na. Ngayon, balikan natin yung middle name. Kaya, daming nagre-react ding mga babae doon. Oo naman. Alam nyo ba kung bakit nagre-react yung mga babae doon? Mhm. Kasi, ang sabi nila, ay hindi po pwedeng tatanggalin nila yung middle name ko dahil yun ang original na yung apelyido ko. Ang maiwan sa akin, yung apelyido ng asawa ko na matagal nang ninakaw sa ibang babae. Oh, di ba? Tama yon? Ayun ang masakit. Oo. Masaklap yun eh. Tama. Ang matira nila, yung apelyido ng asawa nila na matagal nang nawala sa kanila. Siyempre sa atin, sa mga Pilipino, mahirap yung mag-ano ng annulment o magbago separation. Ngayon, Mahirap. kung tatanggalin nga ng middle name, ang matira do yung apelyido ng asawa na matagal nang nawala sa kanila, kaya nagre-react din sila. Mhm. Kaya para sa akin, hindi naman tama yung ginagawa ng Philippine Embassy na tatanggalin nilang middle name. Pero yan bang usapin na yun, nakaabot na kung saan-saan? Pwede bang i-mention mo kung saan kayo nakapagbigay na ng inyong mga hinaing? Sa totoo lang, nakatatlong sulat po kami sa presidente. Hanggang ngayon, wala pang aksyon. Hindi namin alam kung nakakarating ba dahil sa totoo lang, nakakarating naman siguro dahil mayroon naman kaming hinawakan na yung receipt eh. Mhm. Oh. Pangalawa ang naming sulat, dinaan namin sa DFA. Opo. Dahil sila daw ang magdala doon, sila daw pati na yung DOJ. Walang sagot. Wala pang action. Walang sagot, walang aksyon. Kaya, ang doon, kung bakit ginaganito kami, Hindi naman kaya kasi alam ko naman kung usually kasi kailangan talaga merong masikap na mag-follow up eh. Meron ba kayong inatasan para dyan? Kasi importante din po yun. wala nga ma'am dahil siyempre, mahirap, katulad ko ngayon, nagpunta lang ako dito, iniwanan ko lang yung trabaho dahil nga nataasan akong pumunta lang dito dahil sa problemang yun eh. Okay. Mula sa ating televiewers, may nagtatanong, nagre-react yung ating mga tagapanood sa iba't ibang bansa. Ano raw ba ang dahilan at gusto nilang, alam mo actually kapatid, yung nagtatanong, hindi alisin eh. Inalis na ang kanilang middle name. Ang itatanong naman natin sa inyo, Sir Carlito, ano nga ba ang dahilan sa pagtanggal nila ng middle name ninyo? Sang-ayon doon sa dating ambassador ng Rome, Italy, na si Ambassador Manalo. Tinatanong ko na si Ambassador Manalo kung bakit niya tinanggal yung middle name namin. Ang una talaga niyang may karapatan daw siya magtanggal ng middle name namin dahil bilang ambassador daw may karapatan siya magtanggal. Pangalawa, ang sabi niya, inaayos lang daw niya ang pangalan ng Pilipino dahil ihentula daw sa Italiano na walang middle name. Kaya ang sabi ko sa kanya, iba yung kultura ng Italiano, iba yung kultura ng Pilipino. Mhm. Tayo, sa sobra natin pagmamahal sa magulang natin, lalo na sa ina natin, yun ang dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Bakit naman pakialaman nyo yun? Sabi ko. Ang sagot niya? Yun, wala daw sabi niya, hindi naman kayo magkaroon ng problema. Sabi ko, kahit hindi magkaroon ng problema, dahil identity ko yun, kaya binuo yung middle name na yan, dahil kayo na rin ang nagbuo ng middle name, dahil ang sabi nyo, para madali lang ma-distinguish yung isang tao. Ngayon, yung pagbuo ng middle name na yun, malaki ang perang nawawala sa akin at saka yung panahon ko. Dahil ang isang certificate na kukuhanin ko sa inyo is €32.50. Ito yung certificate na kukuhanin ko sa inyo para lang mabuo yung middle name ko. Ngayon, wala pang ilang taon, tatanggalin nyo namang middle name ko. Sa anong dahilan? Oh. Aha. Yun ang mahirap kasi. Hanggang ngayon, yun pa rin ang inano nila, ihantula daw sa Italiano na walang middle name. Palagay nyo ba tama kaya yung sagot nila? Pero alam mo, Sir Carlito, actually, marami tayong mga kababayan, hindi lang sa Middle East. Ang nagiging napakalaking problema po, mga kaibigan, kahit dito sa NBI clearance na lang, sa police clearance na lang, napakarami natin mga Pilipino na halos pare-pareho ang first name and surname. Without the middle name, na tanging pagkakakilanlan na lamang, ng isang personalidad. Yun na lang yung natitirang bagay para malaman na you are not the same person. Ito lang nangyari itong September 23. Ah. Okay.
bago mag-September 23, nag-propose yung anak ko na, anong June, nag-propose ang anak ko nang ikakasal sila. Ngayon, humingi kami ng special power of attorney sa embassy para may mautusan kaming kukuha dito ng sa NSO, yung tawag na no certificate of no marriage. Ngayon, pagpunta nung dumating doon sa amin yung certificate of marriage, no certificate of marriage, yon, ang ginilin sa halip na 2 N, kulang ng 1 N. Okay. Kaya sabi nila, ibabalik daw sa Manila uli. Dahil sa typo error. Nagkakamali daw yung tawag nito, yung computer. Inutusan namin Yung noon. inutusan. Okay. Pero hindi pa ko nakikialam noon. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, pinuntahan ko yung embassy. Sabi ko, sir, kita mo? Kulang lang ng 1 N. Ang ginilin, kulang ng 1 N. Pagkatapos, ang tatanggap nito, kayo pa rin, nasa embassy pa rin. Ano pa kaya yung kabuuhan ng middle name namin na tinanggal nyo? Pupunta kami sa gobyerno ng Italia. Di ba nawawala yon? Di ba malaking problema yon? Yun lang 1 N ha, hindi nyo tinanggap dahil hindi tugma doon sa passport. Di yun na nga. Hindi talaga binalik. Talagang hindi ako nakakatulog. Tinawagan ko yung anak ko. Pwede bang dadalhin mo yung resibo nyo sa yung pagkuha nyo ng special power of attorney at saka yung pinipilapan nyo? Sabi niya, makita ko doon, sila palang nagkakamali ang Philippine Embassy. Sila mismo, sa resibo mismo, kulang ng 1 N at saka yung binigay lang certificate ng special power of attorney, kulang din ng 1 N. Kaya bumalik ako doon. Pinakita ko, kayo lang pala nagkakamali, hindi yung inutusan namin sa Pilipinas. Kayo palang nagkakamali, ganito. Ganito. Siya, mag-ano lang tayo ng certificate, Carlito. Sabi ko, hindi Nangyari din to nung may tinulungan akong nag-renew ng passport. Nag-renew ng passport Marieta. Pagdating ng bagong passport, isang ang Marieta. Pagkatapos, sabi nila, pababayarin daw. Tumawag sa akin si Marieta na taga Sicily. Kuya Carlito, ipapuntahin ako dyan sa embassy dahil mag-file uli. Magbabayad daw uli. Kaya sabi ko, huwag ka nang pupunta dito. Ako nang bahala doon. Nagpunta ako sa embassy. Sabi ko, sir, pwede bang makita ko yung ni Marieta Realitza, yung pinipilapan niyang renewal of passport? Sabi ko, tama naman yun, sir Yung pilap niyo, Marieta Realitza, double Siya nagkamali doon sa pag-encode yun, Carlito. Sabi ko, sino bang nag-encode? Si Marieta ba? Siya hindi. Ang Philippine Embassy. Pumirma siya, Carlito. Sabi ko, hindi Hindi tama yung ginagawa nyo. Nagkamali ang pag-encode, pagkatapos pumirma si Marieta, malay niya kung kayo mismong nagkakamali sa pag-encode noon, hindi naman si Marieta, pagkatapos ipapataw nyo sa tao. Hindi naman tama yon. Kasi itong mga error na ito, nagawa lang to nung pagkaupo ni Reyes Yung mga sa loob ng 28 years, ngayon ko lang naranasan itong problema Ayan, na ito nako. Yan ang kailangan nating tumbukin. Bakit nga ganun, no? Pag nagkamali ang embassy, kagaya sa Roma, Italy, kayo dyan sa Philippine Embassy ng Roma, napakalaki hong perwisyo na yung pagkakamali ninyo ay ipinapataw pa ninyo doon sa mga residente na nagbigay naman sa inyo ng tamang aplikasyon, tamang pinirmahan. Pagkatapos, pag nagkamali kayo, i-charge nyo na naman uli dun sa nag-apply. Which is, hindi naman yata tama yun. Yun ba yung maka-Diyos? Mga kaibigan, medyo mag-isip-isip po muna tayo. Isa mo ng awitin ang ibibigay natin. Okay, paalala muna sa ating himpilan. Stones, heavy like a leprechaun, solid as the ground we've known, and I just wanna carry on. We took it from the bottom up, and even in the desert storm, sturdy as a rock we hold.
wishing every moment froze. Now I just wanna let you know. Be mad, rebuild the sun, a solid rock. It feels just like a seven such together at the top, like a pyramid. And even when the wind is blowing, we'll never fall. Just keep on going. Forever we will stay, like a pyramid. Cold, never ever wear your clothes. We will never let it fold. A story that was never told. Something like a mystery. And every step you took, we've grown. Look how fast the time has flown. Our journey to a place unknown. We're going down in history. Pyramid will build the sun, a solid rock. It feels just like a seven such together at the top, like a pyramid. And even when the wind is blowing, we'll never fall. Just keep on going. Forever we will stay, like a pyramid. Pyramid, keep it going. Pyramid will build the sun, a solid rock. It feels just like a seven such together at the top, like a pyramid. And even when the wind is blowing, we'll never fall. Just keep on going. Forever we will stay, like a pyramid. Like a pyramid. Okay, maraming salamat. Yan po ang awitin ni Marie Glines Espateño ng Cebu City. Ayun. 12 years old lang po yan. Yan, isa nating special guest. At yan ay apo ng ating kasama rito ngayon, si Mr. Carlito C. Nicolas. Parang parang napakagaling niyang mang-aawit. Ba't di mo dalhin sa Italy? Ay hindi na. Magsakripisyo lang magulang noon. Tatanggalan naman ang middle name. Mawala yung apelyido kong si Nicolas. Ganon? Ganyan talaga, hindi ko talaga kumuha ng ganyan dahil Mabubura na ang middle name. Tama na Ayan. akong Salamat, nagsakripisyo JR. doon. Ayun. Napakagandang bata, no? Aha. At, Oy, wish ko lang, Oo nga kamukha ko. Tamo, kamukha ko raw. Okay, maraming salamat. At syempre, salamat po sa mga nag-alay sa atin ng mga awitin. At meron po tayo natanggap ditong text message. No? Ayan. Ay, si Sir Felix, Mendoza Landicho, kamusta ka na? Where na you? Ayan. Okay. Okay. Ano ito? Good day, March. Pasensya ka na sa istorbo. Okay. Aha. Nako, ano ba to? Mamaya, sasagutin natin to. Okay, at antabayanan nyo rin ho yung programa ni Eduardo
Eduardo Rosales. Mamaya po ang kanyang Wow Action Balita mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Nako pare, alam mo talagang hirap na hirap ako sa schedule ko at dahil nga po akala ko kasi ikaw na ang tatapos ng problema na yan kasi nga wala po akong sasakyan at alam niyo naman, nag-iisa lang po tayo. Hindi ko kayang tumakbo kung saan-saan para dun sa ano natin. Kasi okay, hindi ko na maano to. Anyway, mamaya pag-usapan natin yan. Okay, Sir Carlito, gusto ko lang ipagpatuloy mo, no? Yung ating pinag-uusapan tungkol dyan sa middle name. Alam nyo, mga kaibigan, no? Ako kasi, Sir Carlito, una-una, yan din na naging problema ko nung ako'y nag-abroad, no? Yung mga may kaso, kapangalan ko. Mga may utang. Kapangalan ko from first name at saka surname. Pero, ang masama nito, sa immigration, walang middle name. Walang middle name. Pero, nung nakita ko yung mga litrato, hindi naman talaga ako kasi malayo, di ba? At the same time, yung mga address na pinagkakakilanlan ng tao is not also mine. So, yun pa lang ay puntos na hindi nga ako. But the problem is, kung wala talagang middle name, patay kang bata ka. Yun ang problema eh. Yun. Yan ang problema eh. Pero noong unang panahon naman, nung nag-abroad ako, talagang may middle name initial na. Yung iba nga na walang middle name, linagyan ng middle name doon sa Italy. Yung walang middle name noon ha, linagyan ng middle name doon sa Italy dahil yun ang Circular 64. Yun nung year 1996 na binuo ng nagiging batas sa Pilipinas yun para ang ano nila, ma-distinguish kagad yung isang tao dahil doon lang sa middle name. Kasi mayroon kasing halimbawa tulad sa akin, may Carlito B. Siniculas, no? Hindi lang isang Carlito B. Siniculas eh, marami. Doon nga lang, binuo nila yung middle name para dahil doon na lang magka-diferensya makilala. sa middle name eh. Doon lang. Agree ako noon. Kaya kahit malaki ang nagastos ko, talagang nagsumikap ako na matapos ko yung dokumento. Dokumento ko yung pagbuo ng middle name dahil tama naman yung sinasabi nila eh. Ngayon, ang namasaklap ngayon na kabubuo ko lang ng middle name, halos 3 taon, ha? 3 taon dahil hindi naman araw-araw na tuwing umaga na lang ako alis. Paano pang hanap buhay ko? Abala yon sa amin. Ngayon, natapos ako 2007. Nandyan pa ngayon certificate. Consul Fernandez pa. Ewan ko lang kung kilala nyo dito sa Manila yon eh. Consul Fernandez. Siya ang pumirma, kahuli-huling pumirma doon sa certificate ko ng €32.50. Siya ang kahuli-huling pumirma. Pagkatapos ng 2011, nagpunta ko sa DFE, siya pala ang director ng European Affairs. Linalapitan ko siya para doon. Pinakita ko sa kanya, sir, itong certificate na binigay mo sa akin, na binabayaran ko ng €32.50. Ano bang masasabi mo doon na pinipirmahan mo na Carlito B. Siniculas Carlito Buhawe, nagawang si Carlito Siniculas Buhawe, pagkatas si Carlito B. Buhawe Siniculas ay isang tao lang. Ngayon, tinatanggal yung Buhawi, ano nang masasabi mo ngayon? Ikaw ngayon ang director pa ng European Affairs. Ang sagot niya sa akin, wala namang tama, walang mali ang pagtanggal ng middle name. Sabi ko, sir, mamimili ka nga lang sa dalawa. Huwag namang sabihin mong anuhin mo yung dalawa na walang tama, walang mali. May mali doon. Hindi nyo lang itama. Bilang director nung na European Affairs, sabihin niya sa akin, walang tama, walang mali. Okay. Siguro maganda, Sir Carlito, manawagan ka dun sa mga kinaukulan kahit na paulit-ulit para naman matulungan po kayo kasi una-una ay siguro mga kaibigan, it's about time na may ipagkaloob natin yung makakabuti sa mga Pilipino, no? Alam nyo, kaya ho yung mga ambassador ay nandiyan dyan sa iba't ibang bansa. Kayo po ay representante ng mga Pilipinong manggagawa. Hindi ho para sa kanilang bansa. Dahil kayo po ay pinadala dyan para alalahanin na ang mga Pilipino ho, saan mang bansa kayo itinalaga, ayun ho ang inyong aasikasuhin at gagabayan kung anuman. Sa totoo lang ma'am, bago ako umuwi dito, mayroon nang nangangako sa akin na makaharap ko sa Pinoy. Malaki nang nagastos namin dahil 3 litso nang napadala ko para daw kay Lasierda at saka kay Ochoa eh. Dahil hindi daw makakuha ng appointment,
kung hindi magdala ng lechon. Yun ang sabi sa akin ha. Kaya nagpadala kami ng pambayad ng lechon. Naabot ng mga ganito. Sinasabi ko lang yung totoo dahil ayaw ko kahit magagalit pa siya ngayon sa akin. Kasi ngayon hindi na siya humarap sa akin. Kaya diyan ako naayaw ko sa mga taong sinungaling at saka magaling mambubula. Sino ba yung nanghihingi na yan? Sasabihin ko lang sa inyo ang pangalan. Ang sinasabi niya sa akin, Ma'am Re Lumasag Silos. Sorry po ma'am na binanggit ko yung pangalan mo dito sa studio na ito dahil na ako sa iyo napupuno na ako sa iyo dahil panahon ko ang nawawala dito Ray, babae yon, Ray? Babae. Ma'am Re Lumasag Silos. Ray Lumasag Yun Selos. po ang binigay niya nga sa akin. Pinadala namin yung... ang tanong, totoo ba niyang pangalan yan? Yun ang problema kasi hindi natin alam ang kaya yun din sanang yung tawag nito, yung Ano yan, Pilipina ba yan? Pilipina. Baka inchik yan. Bisaya pa nga dahil tagabutuan na Joke. Kasi, baka hindi natin matagpuan sa Pilipinas siya, baka nasa China. Yun lang naman ibig natin sabihin. Iwan ko lang dahil Okay, ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga Pilipino. Alam nyo, ewan ko, kasi hindi ko kasi nagagawa pa yun sa tanang buhay ko. Ang manghingi ng kung ano-ano, lalo na kung wala naman talagang dapat. No? Kita nyo, nadadamay pa yung ating mga sekretary. Nakakahiya, no? Kasi tinatahak ho ng ating mahal na Pangulo ang tuwid na landas. At nagagamit pa si Secretary Ochoa at Secretary Lasierda. Baka naman hindi kumakain ng mga lechon yan. Saan napunta yung lechon? 3 lechon, ha? Take note. Ang tanong, hindi natin alam kung nakarating ba kay Secretary yung lechon. Diba? Yun ang tanong kasi kaya hindi rin natin masisisi yung ating gobyerno na may mga ilang tao na ginagamit ang kanilang mga pangalan para sa kanilang personal na kapakanan. Okay, medyo tagilid ang ating nalalamang impormasyon, nakakalungkot po, pero yan po'y narinig natin sa mismong naging biktima po ng mga klase ng tao na yan na nais katulong. Imagine niyo, parang hindi ako naniniwala kasi sa totoo lang, ang Pangulo ho, ay pwede natin makausap all the time. Kaya lang po, ay sa tamang schedule, tamang oras. Kasi ako may kilala rin ako sa loob. Kaya lang, hindi ko rin maipapangako kung kailan available ang Pangulo. Pero po, ang aking kilala mismo ay yung kanyang bodyguard. Di ba? ang sano ko lang ba na huwag naman akong lokohin. Yun. Yung pera na binibigay namin, hindi naman yung ninanakaw namin. Ang gusto ko lang namin na itong problema na ito makakarating sa ating presidente dahil sa sinasabi nga matuwid na daan. Okay. Na ano niya yung matuwid na daan, kaya sana naman itutuwid din natin. Kung sino man yung nakikinig ngayon sa problemang ito, sana kakampi nyo kami na maibalik ang yung middle name namin na tinanggal ng dating ambasador po. Yun lang problema. At saka, bago i-deploy sana sa DFA yung mga tauhan papunta sa ibang lugar, lalong-lalo na sa Italy, yun namang marunong umiti. Marunong umiti. At saka hindi siya mag-ano siya ng yung batas na sarili niyang batas na hindi niya pinapaalam sa amin. Buti kayo, Ambasador Reyes, kung nakikinig man kayo, Ambasador Manalo, kung nasaan ka naman ngayon, buti kayo kung saan kayo destino, 2 taon, 3 taon, nawawala din kayo sa nyo. Kami nandoon pa sa Italy habang may pinapakain pa kayo at padalhan para sa kinabukasan ng aming mga anak. Marami ho kaming problema ho doon sa Italy. Kayo pang nagdagdag ng problema namin bilang ambasador. Okay, naku, sana kumakatok po kami sa puso ng ating pamahalaan na sana po matulungan po natin ang ipinaglalaban po ng ating mga kapatid na nandyan po sa Rome, Italy. Sa kanilang problema, napakaliit na problema pero lumalaki ho para ho sa kanila dahil sa dami ho ng retokitos, no? Yung bansang Italy po hindi naman po nagdidemand ng ganyan, pero ang mismo pa hong embahada yata ang nagbigay ng problema sa ating mga kababayan sa Italy. Yan ay isang ayon kay Carlito San Nicolas. Ang masaklap kasi ma'am, 3 beses na kaming humingi ng dialogue tong ambasador. Ambassador Reyes. Reyes, 3 beses na kami humingi ng dialogue.
3 beses na kami nagrarally, ayaw humarap sa amin. Kaya sana naman, kung mag-deploy naman kayo ng isang ambasador na nawa naman harapin kami. So, ibig sabihin, ayaw harapin kung ano mang problema meron kayo. Hindi nga makipagharap hindi makipag-usap sa amin eh. Okay. So, siguro kailangan manawagan tayo sa tamang tao lamang. Okay. At JR, for the last... Ayan. Isa pa sigurong awitin ang ibigay natin, JR, bago tayo magpaalam. Kay Aris. Okay, Ed. Ayan. Kahit ano available dyan. Okay. At, sige. Isang awitin daw ang handog muna namin para kay Sir Carlito San Nicolas. Of course, sa lahat to ng mga OFW dyan sa Rome, Italy, mga kapatid, wag ho kayong susuko. Kung ano ho yung sa tingin nyo tamang gawin, gawin po ninyo. At hindi naman po natutulog ang Diyos. Ayan, Sir Carlito. At salamat po sa sa kanyang pasalubo. Meron ho akong magandang rosary at meron po akong magandang pin ng ating bagong santo. Di ba? Si Pedro Calungsod. Hey! Para sa inyo lahat. Hey girl, what you doing down there? Dancing along every night while I live right above you. I can hear your music playing, I can feel your body swaying. 1 floor below me, you don't even know me, I love you. Oh my darling, knock 3 times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness means you'll meet me in the hallway. Whoa, whoa. Twice on the pipe means you ain't gonna show. If you look out your window tonight, pull in the string with a note that's attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh my darling, knock 3 times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness means you'll meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. Oh, I can hear the music playing, I can feel your body swaying. 1 floor below me, you don't even know me, I love you. Oh my darling, knock 3 times on the ceiling if you want me. Whoa, whoa, twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness means you'll meet me in the hallway. Twice on the pipe means you ain't gonna show. Oh my darling, knock 3 times on the ceiling if you want me. Okay, maraming salamat at ibabalik ko natin kay Carlito San Nicolas ang kanyang huling panawagan para ho sa ating mga kinaukulan. Panawagan ko po na sana naman hindi maulit sa iba. Iano ko lang yung pangalan na nanluloko kung tawagin pa. Mamre Lumasag Silos. Kung nasaan ka man ngayon, pasensyahan na po tayo dahil ilang beses akong tumawag sa iyo, puro ka na lang pangako. Ito nga ang pagpunta ko dito noong September 13, ang binigay mo sa akin ng schedule. Pagkatapos wala, mga ilang araw lang, binanggit mo sa akin na may mga problema ang presidente, kaya
hindi matuloy yung September 13. Minumove mo ng November 12. Sinabi mo sa amin, November 12, dahil yun lang huling kalendaro sa mga appointment. Kaya ako nandito dahil 2 beses nag-extend yung extend yung ticket ko. Kaya po, pasensya na po tayo. Ulitin ko po, Mamre Lumasag Silos. Ayan. Tapos ginagamit nyo pa yung pangalan ni Secretary Ochoa at Secretary Secretary. Lasierda. Kawawa naman po yung ating mga kasama ng ating gobyerno. Pasensya na po kayo Ito po yung panawagan po para wala na hong mga ilang pang maluloko nang dahil ho dyan. Sipin nyo, no? Pinapadalhan siya para lang daw makausap yung ating Pangulo. Hindi naman ho siguro ganun makipag-appointment. Wala hong such thing na ganun. Okay, maraming salamat, Sir Carlito. Paalam na tayo. Sayang, no? At sa susunod, siguro, kung po pwede ka bukas uli. Okay. May appointment din ako bukas kasi baka sa sunod. Susunod, sige. Pagbalik ko na lang Anytime. galing sa Cebu. Okay. Tatawagan ko na lang kayo para i-update ko kayo kung ano ng mga progress doon sa linalakad ko kasi wala ko talagang hangarin dito kundi maibalik yung middle name namin. Okay Kaya, po. nakikiusap lang po ako, pasensya na po kayo sa Tagalog ko, na nawa naman lalong-lalo na nasa Senado at saka Kongreso na matulungan nyo po kami at makontrol nyo, lalong-lalo na may sulat na rin kami ni Senator Miriam Santiago na siya ang sa Foreign Affairs, na nawa naman pakinggan nyo dahil isa ka rin yung babae, Senador Miriam, isa ka rin babae. Nawa naman, yun ang mga react sa mga babae doon sa Italy na mawala ang tunay nilang apelyido, ang maiwanan yung apelyido ng asawa nila na matagal ng hiwalay. Kaya po, Okay. yun po, marami pong salamat sa inyo. Okay. At lalong-lalo na nakikinig sa Tagaruma, mga kababayan kong Tagaruma, yung nabuo yung signature campaign natin, nakaabot kami ng 3,000 kahit kaunting panahon lang dahil yun ang pangako ko kay Vice President Binay nang sabi niya sa 10 lang daw. Ang sabi daw ni Reyes kanya, ni Ambassador Reyes, na sa 10 lang daw kaming hindi papayag na tanggalin yung middle name. Kaya po, nandito na po ako. Sinasabi ko sa iyo, Vice President, na titingnan lang po natin. Yun lang effort ko na ibigay sa iyo. 3,000 ang pirma ko na hindi papayag na matanggal yung middle name. Gusto doon sa 3,000 na yon na ibalik yung middle name para sa magandang kinabukasan namin po. Marami pong salamat sa lahat ng taga-Italy, yung sumusuporta sa amin, lalo-lalo na sa San Rafael, kinawini sa Holy Spirit, na siya ang dami, si Josephine Duque, na medyo marami yung community nilang pumirma doon. Marami pong salamat sa yung cooperation nyo sa laban na ito. Okay. Ipagdasal nyo po. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga taga-Roma, Italy at sa lahat po ng mga sumusuporta po sa kanilang advokasya. Muli po sa ngalan ni Captain Rolando Durana ng Anak Marino Search and Rescue Multipurpose Cooperative. Ito po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye. On the air.